إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أوصيكم بتقوى الله عز وجل القائل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. رواه مسلم. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ngayon ay narito tayo sa mundong ito. At alam natin na tayo ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kainaman sa lahat ng kanyang mga nilikha bilang tao. Ang Muslim ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kainaman sa lahat ng tao. Ang ummah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binigyan ng kainaman ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng nasyon, sa lahat ng ummah. At bakit? Dahil ang ating nasyon ay binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng piling kasulatan at yan ang Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Fatir, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Sa malapit itong kahulugan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos na tayo ay kanyang piliin ang mga Muslim simula pa kay Adan hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayo ang piling ummah, khaira ummah. Bakit? Dahil binigyan niya tayo, pinamanahan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Quran. Kaya katurunan tayo niyan sa Quran. Sa giyang kanya kitab, nabiyad tanurun Allah subhanahu wa ta'ala sa talo. Pinati tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tatlong grupo. Mga taong inabutan sila ng huling revelasyon, ang Quran. Ilan sa kanila ay nanatili sila sa pagkaligaw, nanatili sila sa galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. O sila ay sinasabi nilang sila ay kabilang sa mga Muslim, ngunit ang katotohanan ay hindi sila totoo, yun ang mga munafik. At ilan rin sa kanila ay sinasabi nilang sila ay nasa hanay ng mga Muslim, ngunit hindi totoo, bagkus sila ay gumagawa ng bagong reliyon na hindi yun sunod sa reliyong ibinigay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit itong kahulugan ay pinamanahan namin ng aklat ng Quran, yung pinili namin sa lahat ng aming mga alipin. Pinili aming si kumangawri pa namin. Paminhum padkirana tigu Allah subhanahu wa ta'ala na liyalimira na ginawiran. Kabilang sa kanila ay kanilang niloko ang kanilang mga sarili. Bakit? Dumating ang Quran 1400 years ago or 1500. Ibinaba ang Quran sa mundong ito. Ngunit nung narinig ng mga taong ito, o nung dumating sa kanila ang Quran na ito sa kanilang henerasyon, o nang ating itong malaman, ang Quran ay binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala. Simula nung malaman mo, iganat ko kaya kawingaw, nagyang ka na ng Quran na makapupunsi ko Allah subhanahu wa ta'ala, as ka na mukhatab, as ka na pud sa dimbitira iyo Allah subhanahu wa ta'ala sa gina na Quran, na inibilang yan na ginawa niyan si Lialim yan na ginawa niyan. Anda man na ikinaliman yan sa ginawa niyan. Dan yan pagganada sa Quran. Dan yan pagintaon sa Quran. Dan yan hukuman sa Quran. Dan yan galibaka sa mga wajibat. Ay nipaligaton ng Allah subhanahu wa ta'ala. Initagap yan sa sambayang. Iniwan niya ang pagsasala. Iniwan niya ang pagsasaka. Iniwan niya ang hajj. Iniwan niya ang pag-aayuno. Tinalikuran niya ang la ilaha illallah. At kakibat pa nito ay kanyang ginagawa ang mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siyambihan niyan suwagama inibgayron Allah subhanahu wa ta'ala pinilis kaniya nun Allah subhanahu wa ta'ala na ay nisambihan nun nasukya pangatadan niyan sa ikudunya. Abad sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pitero yan. Ayon sa salaysay ni Bukhari at ni Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huffatin naru بالشهوات
wa huffatil jannatu bil makari. Nasa malapit itong kahulugan ang hujiba at ang huffa, ang ibig sabihin ay ang paraiso ay napapalibutan ng lahat ng ayaw ng ating mga sarili. At ang impyerno ay napapalibutan ng lahat ng gusto ng ating mga sarili. Kaya't ang mga taong ito, kanilang ipinagpalit ang Quran, ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan dito pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nasyon, ang umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang khaira ummah, pinagpalit nila sa mga makamundong bagay. Pinagpalit nila sa mga bagay na magdadala sa kanila sa impyerno. Al-halalu bayyin, wal-haramu bayyin. Ayon nga sa hadith na naisalaysay ni Nu'man bin Bashir, muttafaqun alayh, na ang halal ay malinaw at ang haram ay malinaw. Wa bainahuma mushabbahat. At sa pagitan nila ay mga bagay na nagkakagulo ang tao. Kung sino man yung pangangalagaan niya ang kanyang sarili sa mga mushabbahat, na pangalagaan niya ang kanyang relihiyon at ang kanyang karangalan. Kaya kapatid, pangalagaan natin ang ating puso. Dahil kapag napangalagaan mo ang iyong puso, diyan magiging tama ang lahat ng iyong gawain. Ang mga taong ito na kanilang niloko ang kanilang mga sarili ay kanilang tinalikuran ang mga bagay-bagay na ibinigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi duwata apya kataya yamayan. Nabadin may tayak mundo. Na din yan, gila baka sa mga pandu ano niya mayan. Kaya niyan, tiyundog, nasubay ang ginawa niyan. Nakagya po mo masumasa. Na, antay miyati po niyan, kaya ginawa niyan. Ganyan ang tao. Binigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng fadl. Karramaka Allah bil ard wa bil bahr. Itinaas ng Allah subhanahu wa ta'ala yung antas natin sa pamamagitan ng kalupaan at karagatan. Tayo yung natasarrafu biha. Tayo yung gumagamit ng mga kayamanan sa lupa at karagatan. Kumakain ng lahat, kung tanong sulang, ano perperan, sagyang kayo na karagatan na kalupaan, di lupa. Nagubili tanong Allah subhanahu wa ta'ala, rinis kyan tanong niyan, sagyang kayo na lupa, ang karagatan. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Agubigan tanong Allah subhanahu wa ta'ala sa kalabihan. Binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng napakataas na kainaman sa lahat ng kanyang mga nilikha. Inipuro ka Allah subhanahu wa ta'ala sa ko sapi. Inipuro ka Allah subhanahu wa ta'ala sa ko lagid ka manusia. Sabab sa biyoy kanya na Muslim. Yung pleto niyan, sulimu iyar ka. Sa ko kaya baluyan iyar ka Muslim. Ini babayan ka sa Quran. Yaki pangwarisan yan ka sa Quran. Siko Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amataan na sa mga nabi, na di tanong kirang kapangwarisan sa tamok, naya kapangwarisan tanong kirang na sa ilmo, nakuhaan tanong sa ilmo, makapantag sa giyang kanya Quran, apya kipangwarisan na tanong Allah subhanahu wa ta'ala, siko dar tanong kaumayo kapatay. Wa minhum muqtasid, nabiyaad siran Allah subhanahu wa ta'ala na aya ikadwa na muqtasid, siran sa mga tao, matatago siran sa loob, napapabilang sila sa gitna, ginagawa nila ang mga wajibat, ginagawa nila ang mga wajibat at iniiwan nila ang mga muharramat, ngunit ginagawa lang nila ang iba sa mga sunnah, mga mustahabbat. Ginagawa lamang nila ang ilan sa mga bagay na gusto nilang gawin sa mga sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi naman sila kabilang doon sa mga nalugi, ngunit sila ay kabilang doon sa mga taong nasa gitna. Pangatlo ay yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa minhum sabiqun bil khairati biidnillah. At ilan sa kanila ay nagpaligsahan sa mga kabutihan. Ito yung mga sahaba. Ito yung mga tabi'in. Ito yung mga tabi'in. Na kung ating susuriin, sila ay nagpaligsahan, sila ay nagunahan sa kung sino yung marami ang memorize sa Quran, may sabuhay sa Quran dahil ang mga sahaba, ang mga tabi'in, hindi nila i-memorize ang Quran hanggat sa hindi nila ito na isa sa buhay. Kaya kung ating babalikan si Umar bin Al-Khattab, kung hindi pinalimot sa akin, sa loob ng 3 taon niya, minimorize ang Surah Al-Baqarah. Dahil ang rason, takot siya na baka hindi niya may sa buhay. Kaya mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili kung saan natin gusto. Doon tayo sa mga tao na sila ay nagpaligsahan sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwas ng lahat ng ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga sahaba kapag narinig nila ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sila makakatulog. Diyos, hindi nila ito nagagawa. Nag-uunahan sila sa paramihan ng ibadah. Kaya't yung mga mahihirap sa kanila, yung mga mahihirap, yung mga natutulog lang, yung mga ahlu sufa, sila ay natutulog lang sa likod ng moske. Naiinggit sila sa mga mayayamang sahabi. Bakit? Yung mga mayayaman, sabi nila, Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ang kanilang mga sarili at ang kanilang kayamanan ay nagagamit nila sa din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tinuruan sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng tasbih. Tinuro sa kanila yung subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. At ito ay ginawa nila itong bagay na to. Sila ay nananatili sa masjid hanggang sa napansin ito ng mga mayayaman. At nung nalaman ito ng mga mayayaman, ay kanila itong ginawa. Then, pumunta na naman sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi sa kanila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung aya nung sabihin nila na nalaman na naman ng mga mayayaman, ano ang gagawin namin? Hindi namin sila maabutan ng fadl. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dhalika fadlullah yutihi man yasha." Yan ang fadl, kainaman na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kung sino man ang kanyang ginusto. Kung sino man ang kanyang ginusto. Kaya doon sa aya ay mababasa natin na biidnillah, sa kapahintulutan ng Allah. Dahil kung tayo ay magpapaligsahan, kung sino yung bibigyan sa atin, kung sino yung mas mayaman sa atin, bibigyan ng fadl ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin siya maabutan. Dahil kayo mga mayaman, kapag kayo ay nag-ibada, hindi lang isang ibada yung magagawa ninyo kasi pati yung kayamanan nyo ay nag-iibada. Kumpara sa isang mahirap lamang na nag-iibada siya at nagkakaroon siya ng gantimpala sa kanyang ibada, ngunit ang kanyang kayamanan na hindi masyado. Ang nagagawa lang lamang niya ay yung mga obligado sa kanya. Ngunit kung yung paramihan na hindi na kaya yung paramihan. Kung mag-jihad siya ay katawan lang niya yung kaya niyang dalhin at kanyang armas, ngunit hindi yung katulad ng mga mayaman. Kung magpapakain siya ng mga mahihirap, ang kaya lang niya siguro pakainin 3 or 4, pero yung mayaman kapag siya ay nagpakain ay marami yung kanyang nagagawa. Kung mag-hajj yung mahirap, kaya lamang niya isang beses sa kanyang buhay. Ngunit kapag ang nag-hajj ay yung mayaman, ay baka taon-taon siyang nag-hajj. Ganun din na kung magbibigay ng zakah, yung mahirap, baka hindi abutin ng nisab yung kanyang kayamanan. Ngunit ang mayaman, kapag siya ay nagsaka, pwedeng abot ng milyon o ilang libo ang kanyang mga zakah. Kaya mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili kung saan tayo napabilang sa 3 taong ito na binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pamana. Pinamana sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran. At sinabi niya, at ito ay katotohanan na ilan sa atin, mahanap mo ang kanyang Quran ay nakalagay lang sa kabinet. Zalimun li nafsi. Ang mga taong ito ay kanilang niloko, fa'id. Niloko ang kanilang mga sarili. At ang pangalawa, yung mga tao na katamtaman. Saradi ko di mga simbayang. Saraa, pagabdi ko sa diyakat. Apede ko di mga kasunat. Asaraa, yung gilbukangan sa mga wajib. Nasiran sa mga tao, bayna-bayna. Kung mga limus Allah subhanahu wa ta'ala, napakasul siran sa surga. Kung mga limus Allah subhanahu wa ta'ala, napakaligas sirang kunaraka. Siku Allah subhanahu wa ta'ala ay matao kung kumaniran. Ikatlo na, upama kung panigurado ka, kasi kung ikaw markaw kapatay, abutan ka ng kamatayan na ikaw ay makakapasok sa paraiso, dun ka sa pangatlo. Sabi kong bil khairat, sila ay nagpaligsahan sa mga kabutihan, dhalika fadlullah yu'tihi man yasha. Yan ay fadl ng Allah subhanahu wa ta'ala, binibigay niya sa kung sino man yung kanyang gusto. Kaya tayo ay humingi kay Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran, tayo ay humingi kay Allah subhanahu wa ta'ala ng gabay, nang sa gayon ay mapabilang tayo sa mga nagsipaligsahan sa mga mabubuting gawain. Sila yung mga tao na papasok sa paraiso, na ilan sa kanila ay papasok na bighairi hisab. Hindi na dadaan sa paglilitis. At yun ang mga tao, nung kanilang malaman yung kabutihan na hindi sila natulog hanggat sa hindi nila ito nagagawa. At yan ang sifat ng mga sahaba. Kaya isa sa ating mga dapat gawin ay pag-aralan natin kung paano ba yung mga mubashir ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala nung sila ay unang maniwala sa mga katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Simula kay Adan, si Ibrahim, si Nuh, sa lahat ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala at lalong-lalo na sa kanyang pinakahuli-hulihang propeta, yan ang pinakamalapit sa atin. Yan ang naabutan natin ang totoong kwento sa kanila, ang mga sahaba, ridwanullah alaihim. Kaya isa sa mga kainaman na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayong mga nahuling ummah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mayroon tayong gabay na susundin. Mayroon tayong gabay na susundin. At yun ang sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinangalagaan ng mga sahaba at ng mga tabi'in. At ito ay hindi iniwan ng mga tabi-tabi'in hanggang sa hindi nila ito na isusulat sa atin. Dahil mangyayari yung panahon na katulad ng panahon natin ngayon, kakaunti lamang yung marunong magbasa ng Quran ng tama. Kakaunti lamang yung nakakaintindi ng ibig sabihin ng Quran ng Arabic. Kakaunti lamang yung nakakaintindi ng tafsir. Ito ay panahon na kung saan kung pipiliin mo yung 100 na umma ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinasabi ang kanyang sarili ay Muslim, ngunit kung pababasahin mo ng Fatiha, maaaring 10 lamang dito ang tama. At doon pa sa 10 yun, ay maaaring may mahanap ka pa doon na hindi niya naiintindihan ang ibig sabihin ng Fatiha. At kung mahanap mo man doon ang naiintindihan niya ang ibig sabihin ng Fatiha, ay hindi niya ito kayang isalaysay.
sa kung ano ba ang mga nilalaman nito. Sallallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.